Ay medyo mahal po ang mga GoPro at mga DJI kasi yun nga ay hindi kayang gayahin ng mga mumurahing brand o mumurahing kumpanya yung mga kaya nila, especially sa field of view at sa quality po ng video. So yun po ang rason kung bakit nagpalit tayo sa GoPro. Okay, kasi tulad ng pagkasabi ko, dati po ay gumagamit tayo ng SJ Cam, Iken, Yi na camera. Okay, pero ito lang pagkasabi ko, limited po yung kanilang field of view. Hindi masyadong maganda yung field of view ng kanilang camera. Kaya yun. So natatandaan po natin ang mga college days na sumasakay tayo sa ganyan pang pasaherong jeep. Dati po yung pasahero, okay, hindi ko alam kung sa time ninyo kung magkano na, pero sa time ko po ng college, nabutan ko 350 pa lang yung ganyan. Okay, 350, as in 350 po ang pamasahe namin papuntang Wimsu. Sakay yung ganyan, yung mga Tamaraw. Okay, 350 lang. Okay, imagine nyo na lang. Ngayon 13 pesos na, 13 pesos to 15 pesos po ang pamasahe ngayon ng mga bata. So isipin nyo na lang, di ba? Yan ang ganyan, mga ganyan. Tapos yung mga striker pa yung ano namin, yung sinasakyan namin, yung mga striker, yung walang franchise. Walang franchise kasi yung mga striker lang yung mabilis eh. Kung halimbawa mag-aantay ka doon sa paradahan, magpapapuno pa sila, so malilate ka. So ang ginagawa ko ay sumasama ako ng mga striker. Meron namang striker, palibot-libot lang yung mga striker. Yung striker ko kasi ay non-stop po sila. Okay, diretso lang sila, non-stop. Kaya yun, striker ang sinasamahan natin para rin sa ano is makaalis ka agad or hindi tayo malilate sa school. Okay, so by the way, yan po ang Wimsu. Okay, dito sa ating left yan po ang Wimsu. College of Engineering po tayo. Yan, College of Engineering, Wimsu. So anyway, ano yan? Kalimutan ko na. So yun nga, field of view. Okay, kung halimbawa malawak po ang ating field of view, mas maganda yung kuha ng ating footage kasi mas marami yung makikita ng ating audience, hindi ba? Hindi po tulad ng halimbawa narrow. Okay, pag narrow lang yung ating view ay medyo limited po. Limited ang ating view. Hindi po magugustuhan nyo ng audience, especially kung halimbawa narrow. Okay, kung napaka-narrow po ang view ng inyong camera ay napakapangit po yun sa footage kasi kumbaga makikita lang ay unahan lang mismo ng motor mo at yung unahan mo lang yung makikita. Yung mga environment na dinadaanan mo ay hindi po makikita. So medyo hindi po maganda yun sa paningin. Hindi maganda tingnan kung halimbawa motovlog tayo tapos limited yung field of view nga. Okay, so kung halimbawa meron po kayong budget, okay, mayroon, by the way, ang mga camera po ngayon ay kahit na yung mga China brand, okay, napakaganda na kasi yung quality nila, especially mga SJ Cam, maganda na po sila. So napakamahal na rin po, umabot na rin ng mga 8,000, 5,000, 8,000. So kung meron po kayong budget na ganun, okay, huwag na po kayo bumili ng mga SJ Cam. Kung halimbawa ganun naman kamahal, ay dumiretso na lang kayo sa second hand na GoPro, kahit na Hero 4 Black. Okay, yung Hero 4 Black po napakaganda na, mayroon na pong 4K, tapos mayroon na siyang ultra wide na field of view. So doon na lang kayo sa GoPro, di ba? Kahit na luma na nga yun, lumang model, pero at least kumbaga napakalawak na ng field of view. So hindi na kayo lugi doon, di ba? Kasi naman magandang brand, pero kumbaga ay ano ba yan? Nagkakabuhol-buhol ng traffic dito ang dahil po sa eskwela, mga bata pumapasok sa eskwela. So yan, nakikita natin ang mga estudyante ay nag-uunahan papuntang school. Medyo may lanas din tayo kasi dapat sana early ako. Okay, early sana ang alis ko sa bahay, kaya lang nalita akong gumising. Hindi ko alam, early naman akong natulog para actually nakagising po ako ng maaga, pero medyo tinamad tayo, kaya yun, nakatulog ako muli. Paggising ko 5 o'clock na. Nag-prepare pa tayo, kaya 6 o'clock na ako nakaalis. Timing na yung pasukan pasukan ng mga bata sa school. Kaya ito po ang nangyari sa atin ngayon, medyo nagkakabuhol-buhol na sa traffic. So anyway, by the way, kung yung nga sinasabi ko, kung halimbawa may budget po kayo para sa magandang camera na
budget friendly na GoPro killer, ay huwag na po kayong bumili ng ganon. Imbes na bumili kayo ng ganon, bumili na lang kayo diretso ng GoPro, di ba? GoPro kahit na so ayun, nag-start din siya muli. Okay, sana ay matatapos natin ang ating ano to? Ang ating topic ngayong araw nang hindi ito namamatay pa muna. Okay. So anyway, tulad ng pagkasabi ko, ang ating number 2 po ay ang video resolution. Okay. So ang video resolution po ay napakalaking tulong sa pagpapaganda po ng ating video. Kasi kung halimbawa i-view natin sa YouTube, ay napakaganda kung halimbawa 4K or 2K ang ating video. So pag i-upload natin sa YouTube, yan ay yung viewable angle nila is 1080p, ay napakaganda po, napakalinaw, napakaliwanag. Okay? So yun po ang isa sa dahilan kung bakit pangit ang inyong video. Okay? Huwag naman po sana yung tatanggapin as masama yung ating binabanggit. Totoo naman pangit kung halimbawa 780p ang inyong video resolution, ay talagang pangit po. Kung halimbawa i-upload nyo sa YouTube, ay magiging blur po yan. Okay? Magiging blur siya, hindi siya magandang tingnan sa paningin ng inyong mga audiences. Okay? So number 2 po ay ang video resolution. Kung pwede kayo mag 4K or 2K, ay pwede na yun. Pero kung hindi kaya, ay pinaka minimum na talaga gamitin nyo is 1080p. Huwag kayong bababa sa 1080p. Okay? Kung wala talagang chance. Okay? Pero kung may chance po kayong mag 4K po kayo, or 2K pwede na siguro. Basta wag lang bababa sa 1080p. Okay? So sa ating number 3 po ay ang frame rate. Well, ito na naman, okay? Medyo isang scientific na term na naman, ang frame rate. Okay? So basically, ano po ang ibig sabihin ng frame rate? Ang frame rate po, ito po ang speed. Okay? Speed na or ang frame. Okay? So basically, masasabi natin yung speed ng video. Okay? Hindi naman speed na kung gaano kabilis, kung gaano kabilis na tumakbo ang inyong video. Hindi naman po ganoon. Ang frame rate po kasi, the more frame rate na gagamitin ninyo, mas magandang tingnan sa video, especially sa mga sports. Ang ginagawa po natin is sports po to, ay kasama po to sa sports kasi nga ay nagmo-motor tayo, di ba? Sabihin, yung takbo ng ating video is mabibilis. Okay? Mabilis ang takbo natin sa motor, mabilis ang ano yung pagtawag doon? Mabilis yung mga ginagawa natin, mabilis. Okay, mabilis. Parang sports nga talaga. So kailangan natin ng higher resolution, hindi po, higher frame rate. Okay? So ang frame rate po, halimbawa na lang kung hindi nyo naiintindihan. Halimbawa po, halimbawa manonood ka ng mga cinematic na movie, okay? Yung mga movie po, ang frame rate po yan is napakaliit, napakanipis po, napakababa, okay? Umabot lang po yan ng 24 frames per second. Ganun lang po kababa ang frame rate ng mga movie, okay? 24 frames per second, yun po ang rule of thumb. Okay, kung halimbawa mga movie ay mababa lang po yan ng frame rate, umabot lang po yun po ang sinunok. Ang ganda ng nila, di ba, ng logo nila. So tulad pagkasabi ko, ang frame rate po ay umabot sa mga movie ay umabot po lang ng 24 frames per second lang. Okay, kasi kumbaga yun ay tinatawag na cinematic frame rate. Kung halimbawa sa mga movie, maganda po yung tingnan, magandang tingnan, kumbaga smooth talaga yung tingnan. Kung halimbawa manonood ka ng movie, di ba, yung parang smooth talaga yung mga lakad ng actor, yung pagsasalita nila, okay, yung mga action nila ay parang smooth. So yun po ay dahil sa frame rate. Okay, kasi mababa po ang frame rate ng mga cinema. Okay, yung mga movie ay mababa po yan. Pero kung halimbawa manonood kayo ng telenovela, okay, yung mga Korean novela, okay, yung mga telenovela sa TV, mas mataas po ang frame rate ng sa TV kasi ang TV po umabot po yan ng 30 fps, okay, 30 frames per second. Sa mga movie po or sa cinema ay umabot po yan ng 24 frames per second, pero sa movie po ay umabot po yan ng live TV, okay? Yung mga TV po, yung mga channel ay umabot po yan ng 30 frames per second. Yun po ang standard. Pero sa pagmo-motovlog po ay dapat, okay, required po natin is at least 60 fps ang local.
Ibig sabihin mula sa cellphone mo, ay mula sa GoPro mo, mula sa action camera mo ay dapat po, okay? At i-set nyo ng 60 fps, 60 frames per second. Kasi ganito po yan. Kung halimbawa nagmumotor po kayo, okay? Nagmumotor kayo, kaya halimbawa dumadaan tayo sa mga leaves na to, okay? Kasi mga ganito. Kung gagamitin po natin ng 24 frames per second, blur po yan. Magiging blur po ang mga leaves na to sa 24 frames per second. Hindi mo makikita, hindi siya klaro. Kung sa 30 fps makikita na yung mga leaves, pero kumbaga yung motion blur na tinatawag, okay, motion blur, kung nagmo-move po ang object ng mabilis, okay, yung motion blur niya is mataas.